So, ang dami-daming motivational speaker. Alam niyo ba yun? Sa social media. No? Lahat ng platform sa social media, ang dami nilang yung pag-good vibes. No? Good vibes lang. No? I-motivate, positive, puro positive. No? Yung ganito, tapos ang dami-dami nagtuturo ng mga business. Ganito, kapag may pera ka, ganito dapat ang gawin mo. Ganyan-ganyan. Napakarami ng motivation. No? Motivational speaker. At meron pang yung narinig niyo ba yung motivational rights? Yung isang cup, isang daan na cup. No? Narinig niyo ba yun? Yung motivational rights. Kayo, mahihirap kasi kayo. Mag-isip kayo. Dapat ang utak niyo mayaman. Walang mahal. Kaya gano'n yung kanin, kahit napakamahal, motivation daw yung kinakain. Diba? So, napakarami pong motivation, mga kapatid. At napakadaming influencer sa social media. Lahat na ng platform, mga TikTok, Facebook, YouTube. Ang dami-daming mga influencer. No? Tapos may mga natitinda lang ng pares, naging artista pa. No? Nakasama na ni Coco Martin. Diba? Diba na ang dami-daming nagsaw-saw na lahat ng mga vlogger, lahat pati artista nagpunta na din doon. No? Napakadaming gustong kumuha ng piece of kasikatan. Ma-influensyahan din sila. No? So brothers and sisters, anong kinalaman nito sa atin bilang mga mananampalataya? No? So, this afternoon, brothers and sisters, ang tanong sa atin, what motivates us? No? What is our motivation to win souls? No? Ang topic natin is soul winning. Ano yung nagmo-motivate sa atin? Bakit tayo nag-win? Bakit tayo naglalapit ng kaluluwa sa ating Panginoon? Tayo po lahat ay lumuko, tayo manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuting. Salamat po muli sa pribileyo na kami ay narito, Panginoon, sa kabila ng nakakapagod na isang linggo, Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming mga ginawa, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa aming pagkukulang, Panginoon, at nawa, Panginoon, sa mga sandali nito. Matuon namin ang aming puso't isipan sa inyo, Panginoon, sa pakikinig ng inyong mensahe para sa amin, Panginoon. Makita namin ang aming kalagayan. Makita namin, Panginoon, ang puso ng mensahe nito, Panginoon. At nawa, Panginoon, makapagbago ito. Mabago ang aming pananaw, mabago ang aming kalagayan, Panginoon. Mapursige kami, Panginoon. Magkaroon kami ng encouragement, Panginoon, through this message. Muli po, Panginoon, marami pong salamat sa inyong pong papuri. At basbasan niyo po kami, gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Amen. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 2 Corinthians 5, verses 9 to 20. So, mahaba-haba po ito, hindi po na ito babasahin. At yung pong mga yung outline po natin, habang pinag-aaralan natin, doon na lang po natin siya babasahin. No? Hindi na po natin siya babasahin ng isang buo. So, para makapag-ano rin po tayo ng time. So, 2 Corinthians chapter 5, verses 9 to 20. No? So, lahat po tayo dito kilala si Apostle Paul. No? Si Apostle Pablo. No? Kilala po natin. At meron pong kanta kay Apostle Paul, yung siya ang misyonero. Narinig nyo na ba yun? No? So, sa Biblia po, ang pinaniniwalaan na greatest missionary, no, ay si Apostle Paul. No? Iba po kasi yung na-contribute ni Apostle Paul at hindi din katakataka. Most of the New Testament, no, epistles, ay sulat po ni Apostol Pablo. No? So napakalaki po ng contribution ni Apostle Paul sa kanyang ministry. Sa ministry po natin to spread the word. No? At ito pong ating teksto, 2 Corinthians, sinulat niya po para sa mga taga-Corinto. At isang paalala po ito. No? Kung bakit ginagawa ni Apostle Pablo yung kanyang ginagawa. Yun po yung background nito. So, ang sabi po ni Andrew Murray, no? Isang great Christian nung araw, si Andrew Murray, there are two types of Christian. No? Meron daw dalawang uri ng Kristiyano. Una, a soul winner. At yung pangalawa is a backslider.
So, pastor, nasaan kaya tayo doon? Nasaan ako doon? Soul winner ba ako o backslider ako? Yun lang daw dalawa ang kalagayan dapat ng isang Kristiyano. Ayon kay Andrew Murray. Ang bigat na, no? Pastor, doon na ako sa backslider. No, hindi. Dapat soul winner tayo. No? So mga kapatid, meron po tayong aning na pag-usapan at pipilitin po natin ito na maging maliwanag at mabilis din po yung ating discussion, ang ating pag-aaral. So una mga kapatid, the soul winner's goal. No? Ang topic natin, ano yung motivasyon natin? No? Ano ba yung goal natin? No? In verse 9, sundan din po ako dyan sa mga reference sa Biblia, sa mga e-Bible. Verse 9, kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya. Ano yung pinakananais? Maging kalugod-lugod sa Kanya. So mga kapatid, pag tayo naging mananampalataya, ang pinaka-goal natin mga kapatid is to please God. Amen? Kahit ano po yan, ano mang larangan yan, yun po ang goal ng bawat isa sa atin, is to please God. No? So, mga kapatid, kung wala po sa ating puso at isip ang paglapit ng mga kaluluwa ng ibang tao para sa Panginoon, hindi po nalulugod ang Diyos sa atin. Minsan kasi natatapos na tayo doon sa nakakilala tayo, maglilingkod tayo sa church, may ministry tayo para lang doon sa ating, yung ating taayusan, tapos na. No? Natatapos doon yung pagiging Kristiyano natin at, pastor, nalulugod naman ng Diyos sa akin kasi ginagawa ko naman yung service ko sa church. No? Mga kapatid, when we became a Christian, ang goal po natin is hindi lamang to please yung bawat isa sa atin. No? Yung ipiplease ko si chairman, ipiplease ko si pastor, ipiplease ko yung mga kapatiran. Ang goal po natin is to please God. Yung ating Diyos po. At ang sabi po, kailangan po natin maging kalugod-lugod sa Kanya. And kailangan po ito na makapagbahagi po tayo sa ibang tao. No? Mga kapatid, merong isang violinist, ano tawag mo? Yung tumutugtog ng violin. No? Napakagaling nito. Napakagaling na siya. Ito po ay totoong nangyari. At sa isang konsyerto niya, dahil siya ay sumikat na, pagkatapos ng kanyang performance, tayo standing ovation, para lahat ng tao. Ang sabi ng mga staff dun sa backstage, kasi itong nagbibili nito, tumayo ang lahat, sinalakpakan siya, nag-walk out. Nag-walk out. Ang sabi sa kanya, nung mga staff, sabi niya, bakit na nag-walk out? Galing-galing mo. Lahat ng tao tumayo, standing ovation ka. Sabi niya, hindi. Hindi lahat ng tao tumayo. Hindi lahat ng tao. Hindi lahat ng tao, hindi. Nakikita mo yung nakaupo doon? Hindi siya tumayo. Teacher ko. Parang si Blatter ko. Hindi tumayo si Blatter ko. Hindi na to. Napilitan ng kanina ng sana. Para kasi oras. Pagod na. Okay na yan. Hindi tumayo yung teacher. Sabi niya, hindi mahalaga sa akin yung nagtayuan ng lahat ng tao, standing ovation. Hindi tumayo yung teacher ko. Nag-gets niyo mga kapatid? Hindi po importante na marami tayong mag-please. Marami, akala nila, ang galing-galing natin, ang akala nila, ang dami-dami natin ginagawa, pero hindi pala nanunugod ang Diyos sa atin. Bakit wala pong lahat yan mga kapatid? Ang pinaka-importante ay tumayo po dapat yung teacher na. Yung teacher natin, yung Lord natin, siya po ang dapat mag-please sa ating ginagawa. So brothers and sisters, it doesn't count if we don't please God. Pangalawa po, the soul winner's reward.
reward. In verse 10, sabi dito, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. Ito po ay naituro natin minsan. Ang tawag po dito sa hukuman ito, hindi po ito yung hukuman na ginajudge ka, mapunta ka sa langit o mapunta ka sa langit o sa impyerno. Ito pong judgment na ito is the Bema judgment. Rewarding po ito. At sasabihin niyo, nagtataka kayo, Pastor, di ba mapunta lang sa langit, okay na? Naisip niyo ba yun? Oo, napunta na ako sa langit eh. Hindi pa ba okay yun? Mga kapatid, hindi pa rin po pantay-pantay. Pagdating po sa langit, may mga rewards po tayo. At may mga, sabi po ng ating Panginoon, ipiprepare niyo yung mansion. No? Hindi po pare-pareho kung ano yan, baka iba-iba pa rin. No? Yung po yung sinasabi eh. At dito po sa judgment seat na to, mga kapatid, sa Bema judgment seat, meron po mga inaray. No? Meron po mga ginawa. Ang sabi dyan, no? Palinaw naman po sinabi, sabi dyan, tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga ginawang mabuti. So mga kapatid, kasama po dyan yung ating paglalapit ng kaluluwa sa ating Panginoon. At rewards, mga kapatid, lahat po ay mayroong nakahandang gantimpala. Doon sa mga past lessons natin in 1 Corinthians chapter 9, kung naaalala niyo yung mga antik, diba? Nagsasanay silang mabuti, no? Pero ano yung natatanggap nila? Di ba dahon ng laurel? Diba? Pero mga kapatid, ang sinasabi ni Apostol Paul doon, sabi diyan, kaya pagbubutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manglalaro nagsasanay ay may disiplina. At sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. O dahon lang ng laurel. Samantala tayo mga kapatid, ang naghihintay kong gantimpala sa atin, hinahanap natin ay panghabang panahon. Hindi po tayo tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi sumusuntok sa hangin. Yan po yung sinabi niya Apostle Paul. So, brothers and sisters, the reward. Hindi po tayo nagpapagod, hindi po natin ginagawa ang mga bagay nito dahil lamang sa mga bagay na pananggalian. Our reward is everlasting. Mga kapatid. So, kung i-discuss kasi natin doon sa Bema Judgment Seat, mga kapatid ninyo, hahaba po ang ating discussion. Ang tandaan po natin, the reward na ibibigay po natin kung ang mga ginawa po natin, mga kapatid, yan po kasi ay susunugin. At kung yung mga ginawa natin ay mga panandalian lamang, ano ang sabi ng Biblia? Mag-ipon kayo ng kayamanang panglangit. Diba? Walang nanitira, walang nagnanakaw. At yun po yung sinasabi doon, mga kapatid. So brothers and sisters, we have a very big difference doon sa mga antik verses sa ating mga mananampalataya. So, another thing, the soul winner's conviction. Ano ba yung nagpo-convict sa atin? May tanong tayo. Madalas tinatanong natin, saan ba tayo ililigtas? Saan tayo ililigtas? Saan tayo ililigtas? Sa matinding galit ng Diyos. The wrath of God, doon po tayo ililigtas, mga kapatid. Kaya ang sabi doon sa verse 11, kaya dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap natin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilala rin ninyo ako. So mga kapatid, yung matinding galit ng Diyos, yun yung nagkukuntik sa ating lahat. Brothers and sisters, the greatest
greatest teacher. Alam niyo ba, the greatest teacher of hell, yung nagtuturo, nag-preach ng hell, is none other than Jesus Christ. Napakarami niyang teaching about hell, mga kapatid. If we lead people to the Lord, matutulungan po natin sila. Matutulungan natin silang malaman ang kagandahan loob ng Diyos. Matutulungan natin sila na mapanumbalik sa Diyos at magdudulot po ito ng kaligtasan. No, hindi po natin sinasabi na tayo yung magdiligtas sa kanila. Pero paano po malalaman ng mga tao ito? Baka mamaya hindi pa sila nakakarinig. O kaya mamaya masyado silang busy. Pero dahil doon sa pag-invite natin, dahil doon sa pag-share natin, nakarinig sila at binuksan ng Diyos ang kanilang mga puso. Kumilos ang banal na Espiritu. Naging instrumento tayo ng mga sandali ngayon, mga kapatid. At nagdulot yun ng kaligtasan. So brothers and sisters, napakalaki po ng ating partisipasyon para po maligtas ang sanlibutan. So brothers and sisters, another thing is the soul winner's compassion. The soul winner's compassion. In verses 13 to 15, sabi dito, kung kami parang nasisiraan ng isip, no? Kaya sinasabi minsan, yung mga Kristiyana daw parang nababaliw. Praise the Lord, yung mga tao sa labas. Baliw niya, nagtataasan ng kamay, nagigiyakan, nagsisigapan. Ganyan ang paningin sa atin eh. Bali mo, dumadanas ka na ng problema, nagpapasalamat ka pa. Ba, sino bang matinong isip ko? Kasi ganyan tayo dapat eh. Ganyan ang mga mananampalataya. Dumaranas ng mga pagsubok. Hindi naman, uy, thank you Lord. Ano ba naman ito? Thank you. Hindi naman tayo parang sabihin, deep inside, mahirap. Masakit. Pero natin pa rin yung pag-asa natin. Siguro may kailangan gawin. Siguro may itinuturo ang Diyos sa atin. Ganun dapat tayo. So mga kapatid, yung compassion po natin, no, is we are motivated by the love of God. Nasabi dun sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya ang lahat ng may ibibilang ng patay, namatay sila para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kung hindi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, madalas natin sinasabi mga kapatid, bago tayo mag-share sa labas yung unang mga mahal sa buhay natin. Kasi nga, we are motivated by love, brothers and sisters. Isipin nyo to. Mahal mo ba natin ang Panginoong Jesus? Mahal natin. Kung namatay siya, anong sabi? Sapagkat natitiyak natin may isang namatay para sa lahat. Namatay po ang ating Panginoon para sa lahat. At kung mahal po natin ang Diyos at namatay siya para sa lahat, hindi nyo ba mahal yung mahal nyo? Ha? Hindi ba natin mamahalin yung pinagbuwisan ng buhay ng ating Panginoong Jesus? Naisip ba natin yun? Diba? Ang dami-dami palabas nyo sa Netflix, diba? Ang dami-dami natin pinapanood, diba? Yung mga istorya na nagbuwis ng buhay, sasabihin natin, hindi natin nahayaan na mabalik pala yung sakripisyo, yung pagbubuwis niya ng buhay para maligtas tayo, diba? Maraming ganung tema, diba? Lalo yung mga tema ng mga zombie, diba? The end of the world, diba ganon? Hindi nila hayaan. Mga kapatid, ganun din po dapat tayo. Namatay po ang ating Panginoon para sa napakaraming tao. At hindi po natin hayaan na mabaliwala po yung pinagbuwisan ng buhay ng ating Panginoon. Mahal natin siya, mahal
mahal din dapat natin ang mga tao na binigay niya yung kanyang buhay. So another motivation, brothers and sisters, is the soul winner's point of view. At dito, maraming makakarinig. In verses 16 to 17, sabi dito, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi batay sa sukatan ng tao. Noong unay, ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Meron po tayong illustration. May isang lalaki na naglalakad at nakakita siya ng aksidente. Parang kami lang nila brother, nila Kuya Olan. Pero yung kahapon, nakakita kami ng bangga. Pilipino, Usisero. Lapitan natin yun. Si Kuya Olan ang muna. Lapitan natin. Nakakad kami. So, ganito yung senaryo. No? Merong lalaking naglalakad. Habang naglalakad siya, meron pong na-aksidente na motor. Matindi yung tama ng aksidente. At kita talaga yung damage niya. Ikaw muna ka-helmet, hindi mo kinala. Baksak. At itong lalaking furious na ito, nakikiusi lang siya. Pero, nung dahan-dahan siyang lumalapit, parang pamilyar ito. Parang kilala itong motor na ito. Dahan-dahan siyang lumalapit at mga kapatid pala niya itong disgrasya. At nung nakita niya, nung tinanggal yung helmet, nagbago bigla. Bigla siya nagpanik. Siyempre, kilala niya eh. Lumapit siya. Sabi niya, tumawag kayo ng ambulansya, tumawag kayo ng doktor, mag-pray kayo. Ano yan yung... Oh, hindi mo masabi. Basta yun. Artificial na ano? CPR. No? Yun na yun. Nagbago ang lahat, mga kapatid. Ganyan po tayo madalas. Dapat po ganun yung ating point of view. Kasi nung nakikiusyoso lang, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam, ordinary lang. Ordinary lang na aksidente, hindi natin kilala. Nung lumapit na tayo, nakita natin, kapatid pala natin, kamag-anak. Tulad ng illustration natin, kapatid niya yung na-aksidente. It changes everything, brothers and sisters. Kaya nga mga kapatid, lahat po ng tao dapat ay mahalaga. Every man is your potential brother or sister. Kanina sinasabi natin, yung dapat maligtas doon sa hell. Ganon din yung mga kapatid. Ibang usapan niya kapag yung mahal natin sa buhay. Ibang usapan niya, mas nagiging caring tayo. Iba yung trato natin. So dapat ganoon ang trato natin sa lahat ng tao, mga kapatid. In sharing the gospel. Kailangan po, yun yung iniisip natin. Kaya lagi natin sinasabi, kung hindi natin ma-share sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, paano ka pa mag-share sa iba? Samantalang ito, mahal mo na ito. Hindi mo pa ma-sharean. Diba? So mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng point of view na lahat ay pantay-pantay, lahat ay mahal natin, lahat ng tao ay mahalaga. Brothers and sisters, kung tayo ay namimingwit ng isda, ano nangyayari sa isda? Kinakain natin. Ewan ko lang, si Bada din kumakaisda. No? Namamatay. No? Kinukuha natin sa tubig, namamatay ang isda. Pero mga kapatid, kapag tayo namimingwit na tao, no? Kinukuha natin sila, naiinigtas sila mula doon sa dati nilang gawin, sa kasalanan. No?
nagiging instrumento tayo patungo sa kanilang kaligtasan. Amen? So brothers and sisters, ito po yung dapat pananaw ng bawat soul winner. At yung panghuli, the Soul Winners Commission, verses 18 to 19. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi kaaway. Pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa ganon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi niya tinandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay initasan niya ipamalita ito. Brothers and sisters, the commission of a soul winner is the ministry of reconciliation. Ang reconciliation po na maging kaibigan muli ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay mayroong ministry of reconciliation, marami ba dito yung kapag may kaibigan kayong nag-aaway, hindi kayo mapakali? Hanggat hindi sila nagkakapatid? Maaaring meron ditong gano'n. O meron kayo yung tao, bayaran mo sila. Magkakaroon na yung mga yan. Wala kang pakialam dyan. Ganyan ba tayo? So brothers and sisters, the mission of a soul winner is the ministry of reconciliation. At kailangan po natin ma-reconcile ang tao. Maging kaibigan muli. Dahil ganun po yung ating kalagayan, nagkaaway tayo ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, muli niyang pinagtali, muli tayo napanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At yun po yung ating commission, mga kapatid. Binilisan ko talaga. Mahirap mag-sermon ng maiksi. Mahirap mag-sermon ng mahaba. Talaga, no? Ang importante, mga kapatid, ay naunawaan natin. So, brothers and sisters, the Soul Winners Commission, no, ang pang-anim at marami pang mga aspeto. Pero ito po yung pinakapuso itong anim na ito, mga kapatid. At sa ating pong pagtatapos, may isang mananampalataya. Serious na kayo, matatapos na si Pastor. All years na. All years. May isang mananampalataya na may karamdaman. Alam natin yung ating salvation. And hindi ito yung ating sarili lamang. Ito yung kagandahan ng loob ng Diyos. The grace. Hindi dun sa ating mga mabubuting gawa. At hindi nang sagad ang ating mga kapatid ng kaligtasan. At dahil doon, kung tinanggap natin ang Panginoon, hindi po tayo matatakot na mamatay. Pero ang nakakalungkot po, nakatotohanan sa napakaraming mananampalataya ay nakakahiya po na mamatay tayo kung wala po tayo mailalapit na kaluluwa sa Panginoon Diyos. Kaya sarap sanang marinig, well done, my great and faithful servant. Pero mga kapatid, kung haharap tayo sa Diyos na wala tayong dala, kahit isang kaluluwa man lang, mahihiya po tayong mamatay, mga kapatid. Brothers and sisters, every day is a challenge, an opportunity to share the gospel. Gawin po natin lahat ng makakaya natin, mga kapatid. Sasabihin natin, we are not trained. Brothers and sisters, when you share, kapag nakapag-share na tayo, makikita natin, ay dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Then, we train ourselves. Minsan kasi, kailangan lang natin ng spark. Kailangan lang natin ng initiate, ng makapag-initiate tayo. Minsan kasi, lagi tayo worry, training. Yung lagi yung nagiging excuse natin.
we must share their dream, brothers and sisters. O kung ano man yung mauna. Ang importante, brothers and sisters, we must take every opportunity. Gawin natin yung ating makakaya. Huwag natin sayangin yung ibinigay sa atin ng Diyos. Tinawag mo tayo para maglingkod. Tinawag tayo para makapag-akay tayo ng mga kaluluwa. Brothers and sisters, we are all soul winners. Amen? We are all soul winners called, tinawag, to reach each other through Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.